Hi everyone, this is Tikaw Haben. Welcome back to my channel. Ayan, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako pa ay gumagawa ng mga Facebook tutorial, Paymaya or Maya tutorial, and Gcash tutorial. Kaya kung gusto mo ang ganitong klaseng content, kindly consider to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell button para updated ka sa aking future uploads. Maraming salamat po. At ang topic natin sa video na to ay kung paano maibabalik ang reported na Gcash account, okay? Sayang kasi, lalo na kapag may balance ka doon sa iyong na-report na account, di ba? Kailangan natin ma-access yun. Ito kasi yung pinaka-common na issue ngayon sa Gcash, yung tipong pag-open mo pa lang ng iyong application ay may bubungad na kaagad sa'yo na kailangan mo mag-submit ng ticket. So may tatlong reason po kung bakit ganun yung lumalabas. Una po is reported, pangalawa po is disabled, and then pangatlo po ay suspended. At sa video natin ngayon ay magpo-focus po tayo sa reported. Okay? So bakit nga ba nare-report ang ating Gcash account? Ito po ay kapag exposed tayo sa online. Kunwari ikaw isang online agent, okay? Ano ba? Online casino, online sabong. May ka-transaction ka online, hindi mo alam, ni-report pa lang yung account. Bigla-bigla na lang, kailangan mo na mag-submit ng ticket pag open mo ng inyong account, diba? Pangalawa naman, ito yung may mga tindahan na may mga cash in and cash out. Yung palang ka-transaction mo is scammer. So, yung na-scam nun, syempre, yung account mo yung i-report nun. Kaya pag open mo ng Gcash app mo, ang nangyayari, need mo na mag-submit ng ticket. Okay, gets po ba? So sa video na to, ay gagayad ko kayo kung paano mag-submit ng ticket at kung ano yung mga requirements na kailangan nating i-submit para mas mapadali ang process ng pagbalik sa ating reported na Gcash account. Okay? Kung nagkakaproblema ka sa Gcash na to, sundan mo lang ang video na to. Switch lang ako sa aking screen recording para masundan mo. Okay? Okay, nandito na po tayo sa ating screen recording. Ang gagawin po natin, since hindi natin ma-open ang ating Gcash account, itap lang po natin tong Help Center. Pagdating natin sa Help Center, pili lang po kayo dito sa mga article na to kahit saan, kasi ang purpose natin is makapunta sa pag-submit ng ticket. Okay, tap tayo dito. Kunwari itong How can I create a Gcash account? Ayan, nandito na tayo sa loob ng article. Ang gagawin natin, scroll natin sa pinakaibaba. Tapos, hanapin natin tong Have More Questions. And then, i-click natin tong Submit a Ticket. Okay, kasi naka-redirect po yan. Okay, nandito na tayo sa ticket. Ang gagawin natin ay fill outan ang form na to. Unahin natin dito sa your email address. Maglagay po kayo dito ng email address, basta po yung na-open kasi dito po isi-send yung mga update regarding sa ating ticket. Pangalawa is dito sa Gcash registered full name. So kung ano yung pangalan sa reported na Gcash account mo, ito po yung ilagay mo dito. Pangatlo ay ang mobile number. So kung ano yung number mo sa reported na Gcash account mo, ito po yung ilagay mo dito. Tapos sa concern category, ang pipiliin po natin ay etong I can't log into my Gcash app. Okay? Tapos dito sa where you ask to take a selfie scan to enter or enter another when logging in, ang gagawin po natin dito ay no. Bakit no? Kasi po, ang transaction na gagawin natin dito ay para po sa reported na Gcash account natin, okay? Tapos dito sa baba, kindly provide all the details that will help us to assist you with your concern. Ang gagawin po natin dito, maglagay tayo ng statement na nagso-support dito sa ating concern category, which is I can't log into my Gcash app, okay? So pwede natin dito ilagay na okay, eto. The system says submit a ticket to open my Gcash account. Okay, pwede na po yan. Dito naman sa attachment, kailangan po natin mag-upload ng files. Okay? So, ano-ano nga ba yung files na kailangan nating i-upload para mas mapadali ang pag-process sa ating reported ng Gcash account? Unahin po natin ang screenshot ng ating account na may problema. Gaya po nito. Ayan, ito po yung isasubmit natin. Pangalawa ay ang ating mobile number. So, hanapin niyo po ang case ng inyong SIM card, yung parang yung plastic po, na may nakalagay na number doon, pwede nyo pong picturean yun, dapat clear po yung makikita sa camera yung number doon. Tapos, yun po yung isubmit mo. Pero, kapag hindi mo yun nahanap, ang gawin mo, dito po mismo sa cellphone, ayan, punta tayo sa settings. Ito po yung gawin mo. Pagdating mo sa settings, hanapin mo ang iyong phone. Okay? Tap mo yan. Tapos, dito sa SIM1, kunwari itong SIM1 yung na-report na may Gcash account mo, ang gawin mo, screenshot mo po to. Ayan. Okay, o kaya naman ay itap mo po yan. Okay, so ganito po. Then, screenshot mo. Katunayan na sa'yo ang number na yan. Okay? And then, pangatlo,
ang isasabit mo na file ay ang iyong valid ID. Okay? So, ano-ano nga ba yung tinatanggap ni GCash na valid ID? Ito po ay yung mga government-issued ID, gaya po ng SSS, PhilHealth, UMID, Senior Citizen, Postal ID. Kung may National ID ka, pwede po yun. Okay? So, basta mga secondary ID, wag mo na pong isabit yan kasi hindi po yan tatanggapin. And then, sabit mo yung ID na yon. Dapat po is malinaw. Okay? Dapat po nababasa ang details. Pang-apat natin na isasabit na requirements ay ang selfie with ID. So, mag-selfie po kayo nang hawak mo ang iyong ID. Okay? Katunayan na sa iyo ang ID na yon, and then, dapat ang ID na yon ay malinaw o nababasa rin ang details doon sa paghawak mo during your selfie. Okay? So, 4 po yun. Tapos, submit po kayo. Okay? Saka nyo i-submit. So, tatandaan natin, ang pinasa nyo na requirements ay yung login na need mag-submit ng ticket. Pangalawa is yung mobile number natin. Pangatlo is valid ID. At pang-apat is selfie with valid ID. So, yun po. Tapos, submit mo na siya. After mo ma-submit, punta po kayo sa iyong email. Kasi, naka-auto-generated po yan. May isi-send po sa inyo na ticket number. So, ano yung gagawin mo sa ticket number na yon? Ang gagawin mo po ay i-follow up. Okay, sa help center. Kapag follow up po is dito lang din. Okay, back natin to. Ito, halimbawa, nasa help center tayo. Ang gagawin mo lang is itap tong chat with GG. Okay, pagka-tap nyo dyan, ito yung makikita mo. Gawin mo lang dyan, agree, and let's go. Tapos dito, ang gawin mo lang ay yes. Next is, hihingin sa'yo dito ang iyong email address. Okay? So, lagay nyo po ang email address nyo dito. Same lang sa ginawa nyo doon sa pag-submit ng ticket. Tapos, ang next na hihingin dito ay iyong registered full name. GCash registered full name. Okay? So, ilagay mo lang po. And the next one is ang iyong mobile number. Okay? So, mobile number. After ng mobile number, ang iyong ticket number. So, yung ticket number, makukuha mo po yun sa email sa'yo pagkasabit mo pa lang ng ticket. So, kung medyo naguguluhan ka, may video po tayo kung paano mag-follow up ng ticket para sa mga beginner. Ayan, check nyo po to sa aking playlist. Nandun po yun. Sundan nyo na lang. Kasi, detailed po yun. Okay, once po na nakapag-follow up ka na, may marireceive ka na ticket, pero hindi pa po yun. Kasi may next ticket pa po na marireceive within 1 to 48 hours. Tapos, naglalaman po yun ng status ng iyong GCash account. So, kunwari, ang email sa'yo ay need makapag-submit ng complainant ng police report within 72 hours. Okay? Kapag hindi niya yun nagawa, within 5 days, may babalik sa iyong account. Okay? So, ganun po. Antayin mo lang po yung time frame na ibibigay sa'yo ni GCash. Huwag ka pong magmamadali and then huwag ka pong mag-create ng maraming ticket kasi para iwas din po redundant. So, ayun lamang po. Sana ay nakatulong ang video na to sa inyo. And then, kung may mga questions pa kayo regarding sa steps, so, PM nyo ako sa aking page. So, kaya comment kayo sa baba and then sabihin nyo kung ano yan. So, nagre-reply naman po tayo. Again, this is Tikao Hub. Bye-bye. Thank you.